Magandang gabi, Jovi. Ako nga pala si Mateo, dating mangingisda, tubong kalinawan sa Kabisayaan. Ngayon ay isa na lang akong matandang tagapakinig. Wala na akong masyadong silbi, kundi ang magkwento ng mga pangyayaring halos limot na ng panahon. Pero may isang gabi, isang tagpo sa buhay ko, na kahit ilang dekada na ang lumipas, ay hindi ko makakalimutan. Kwento ito ng isang albularyo, pero hindi yung karaniwang gumagamot ng pilay o naghahalo ng langis at dahon. Ang tinutukoy ko ay si Kamando, ang taong hinirang para labanan ang mismong kasamaan. Noong ako'y 11 anyos, kami nakatira sa paanan ng bundok Kantalom. Walang kuryente noon, tubig ay galing sa poso, at gabi ay sinisindihan ng gasera. Tahimik ang buhay, ngunit puno ng pamahiin, takot sa engkanto, at mga kwentong paulit-ulit na sinasabi ng matatanda sa dapit hapon. Sa gitna ng aming baryo, may isang kubo na palaging may amoy ng pinatuyong dahon, insenso at langis. Doon nakatira si Kamando. Hindi siya nakangiti, hindi palakibo. Ang sabi ng iba, hindi raw siya dapat kausapin kung hindi kailangan, dahil baka daw masilip niya ang espiritu sa loob mo. Marami na raw siyang nailigtas. Isang batang nalunod pero bumalik ng walang galos. Isang buntis na muntik mamatay sa panganganak. Mga lalaking nawala sa gubat at nakabalik ng wala sa ulirat. Lahat sila, si Kamando raw ang dahilan kung bakit buhay pa. Pero isang gabi, nagsimula ang kasamaan. Oktubre yon, isang linggo bago undas. Dumating ang isang pamilya na nagsabing galing daw sila sa kabilang isla. 3 silang magkakapatid, isang babae at 2 lalaki. Tahimik, mababait at magalang. Pero may mga bagay na hindi ko malilimutan. Una, hindi sila nagpapakita sa tanghali. Palagi lang sila lumalabas kapag mag-aalas 5 na. Pangalawa, may isang gabi na nakita ng mga bata sa kabilang kalsada na nakatayo raw ang 3 sa likod ng bahay. Nakatingala sa buwan na para bang kinakausap ito. At pangatlo, bigla na lang nagkasakit ang mga manok, namatay ang mga aso, at may mga sanggol na bigla na lang umiiyak nang hindi mapatahan. Isang gabi, si Mang Isko, isang kilalang magbubukid, ay natagpo ang patay sa paanan ng punong saging. Ang mukha niya ay nanigas sa takot at ang katawan niya tuyong-tuyo, parang sinipsip ng kung anong hayop. Wala siyang sugat, pero sa lupa sa tabi niya may mga marka ng paa, paatras, pataas sa puno. Sa sulok ng barong-barong niya may papel. Walang sulat kundi isang salita: simula. Kinabukasan, halos lahat ng tao ay nagsisigawan sa plaza. Ang mga matatanda ay umiyak, ang mga kabataan ay nagtatago. Hindi na bago sa amin ang mga kwento ng aswang, pero ito ay iba. Parang mas organisado, mas marumi at mas gutom. Kaya't tinawag si Kamando. Pagdating niya sa plaza, tahimik ang lahat. Nakasuot siya ng kulay abong kamisa de chino, may pulang panyo sa leeg, at may dalang sako ng mga gamit. Bitbit niya ang kanyang itak, ang kanyang pulang langis, at ang albularyong kasulatan na hindi ko pa rin lubos maunawaan hanggang ngayon. Tiningnan lang niya ang sulat sa tabi ni Mang Isko. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang kanyang pulbos, pinatak sa papel, at bigla itong nasunog ng walang apoy. Mas malakas sila ngayon, sabi niya. Hindi lang isa, hindi lang pamilya, isa itong grupo. Matagal na silang gutom. Kinagabihan, habang pinapalibutan ni Kamando ng asin ang buong baryo, naramdaman ko na ang hangin ay bumigat. Parang may dumadaan sa likod ko kahit ako lang mag-isa.
Ang mga alaga naming manok ay nagsisiksikan sa sulok ng kulungan. Tumingin ako sa bintana at sa malayo, nakita ko ang tatlong magkakapatid, nakatayo lang, nakatingin sa gitna ng plaza kung saan nakabaon ng itak ni Kamando. Pagdating ng hating gabi, nagising ako sa malalakas na pagaspas. Sa taas ng bubong namin, may mga anino. Sa labas ng bintana, may mga matang nagliliwanag. At mula sa malayo, may mahinang tawa. Parang babae, parang gutom na hayop. Sabay na sabay, nagsisigaw ang mga bata. Ang mga kandila sa altar ay namatay. Ang asin sa gilid ng bahay namin ay unti-unting natutunaw, parang sinisip-sip ng lupa. Lumabas si Kamando. Tumayo siya sa gitna ng plaza. Sa paligid niya, unti-unting lumilitaw ang 6, hindi 3, kundi 6 na nilalang. Mapuputla, mahaba ang mga kuko, nakayuko habang gumagapang. Ang mga mata nila walang puti, ang balat nila kulay uling, at ang pinuno nila ay isang babae, matangkad, balingkinitan, at ang buhok niya parang bumabalot sa buong katawan. Tumawa ito. "Kamando," sabi niya. "Matagal na kitang hinahanap." Pero hindi sumagot si Kamando. Kumuha siya ng pulang langis at pinahid ito sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng abo mula sa sako at ibinalot ito sa kanyang muka. Hinawakan niya ang kanyang itak. At sa isang iglap, tumalon ang unang aswang. Mabilis. Walang paunang kilos. Parang kidlat. Pero sinalubong ito ni Kamando ng itak. Tumama ito sa leeg at ang katawan ay sumabog sa alikabok. Sunod-sunod ang sumalakay. Ang isa ay tumalon mula sa puno, tinamaan sa dibdib ng tinik ng kaliyos. Ang isa ay gumapang sa ilalim ng lupa, ngunit pinatalsik ng basag na bote ng pulang tubig. Ngunit habang lumalaban siya, unti-unti siyang napapagod. Ang dugo niya ay tumutulo na sa lupa. Ang mata niya ay namumugto. Nilapitan siya ng pinunong aswang. "Hindi mo kami kayang ubusin. Marami kami. Gutom kami." Ngumiti si Kamando. "Hindi ako ang uubos sa inyo. Kayo ang uubos sa isa't isa." Kinuha niya ang kanyang huling gamit, isang batong itim, kasing laki ng palad. Ipinukpok niya ito sa gitna ng plaza. Lumitaw ang apoy mula sa lupa. Pula, asul, lila. Nagsigawan ang mga nilalang. Parang nasusunog sila sa liwanag. Parang tinutunaw ng dasal na matagal nang nakalimutan. Isa-isa silang sumabog. Ang babae huling lumaban. Hinawakan niya si Kamando sa leeg, pero tinusok siya ng itak sa pagitan ng mata. Tumigil siya, napatingin sa langit, at sabay silang bumagsak. Kinabukasan, wala na si Kamando. Ang katawan niya hindi nakita. Ang itak niya nakabaon pa rin sa gitna ng plaza, at ang bato naging abo. Nang tinanong namin ang mga matatanda kung anong uri ng nilalang ang lumaban kay Kamando, ang sabi nila ay isang katipunan ng mga lumang aswang. Mga nilalang na mula pa sa panahong wala pang simbahan, wala pang krus, at wala pang pangalan ang mga tao. At si Kamando, siya ang huling bantay. Ngayon, Jovi, ako na lang ang buhay na saksi sa gabing yon. Tuwing bilog ang buwan, hinihila ko ang sarili kong bumangon at tinitingnan ko kung naroon pa ang itak sa plaza. Naroon pa, pero may mga gabi na nanginginig ito sa lupa. May mga gabi na parang may mga mata sa kadiliman. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa kalinawan at mapadaan ka sa plaza, huwag mong hawakan ang itak. At kung makarinig ka ng mahina ngunit malinaw na bulong sa hangin na nagsasabing, "Gutom kami," tumakbo ka na. Lolo Mateo, kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir.
Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad. Baka naririto na siya. Sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.